Samantala, maraming tao ang na-curious tungkol sa taong nagtangkang bitag kay Sia Yicho gamit ang dirty trick na iyon. Ang taong gumawa nito ay nagbigay pansin din sa pinakabagong balita tungkol dito, at nakaramdam siya ng takot pati na rin ang galit matapos basahin ang anunsyo mula kay Feng Hua. Alam niya na hindi siya dapat nakipagtalo kay Feng Hua. Nakaramdam siya ng panghihinayang, dahil maaapektuhan ang kanyang karera sa kanyang katangahang paglipat. Sa makatuwid, kahit gaano siya ayaw, kailangan niyang gumamit ng isang lihim na Weibo account para humingi ng tawad kay Sia Yicho. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng daan-daang libong mga kritisismo ang pahina ng Weibo account, na halos nabaliw sa kanya. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali, ngunit sa kabutihang palad ay hindi alam ng maraming tao na siya ang taong umatake kay Sia Yicho. Si Sia Yicho ay hindi masyadong naapektuhan ng gulo na ito, dahil wala siyang ginawang mali, at naniniwala siyang pareho itong haharapin ni Feng Hua at Lu Xiao ng maayos. Hindi niya alam ang resulta hanggang sa lumabas siya ng music studio. Medyo nagulat si Sia Yicho nang makita niya si Guning sa opisina. Hindi niya inaasahan na bibisita si Guning sa kumpanya ngayon. Enhart v Epsilon Pound N. Pagbabago ng mga sandali sa mga alaala. Hi, boss, sabi ni Sia Yicho kay Guning. Mukhang maganda ang mood mo, biro ni Guning. Bueno, hindi ito problema sa aking paningin, dahil wala akong ginawang mali, nakangiting sabi ni Sia Yicho. Naniniwala ako na hahawakan ito ng kumpanya at ni Manager Lo. Ngumiti si Guning at sinabi sa kanilang lahat. Kahit na anong problema ang maranasan ninyo sa hinaharap, dapat kayong lahat ay manatiling kalmado at magtiwala sa pamamahala ng aming kumpanya hanggat may tiwala kayo na hindi kayo nagkamali. Panipi. Maraming salamat boss. Naantig sila na handang protektahan sila ng kanilang amo. Kumain si Guning sa cafeteria ng Feng Hua sa tanghali. At pagkatapos ng tanghalian, umalis si Guning patungo sa mga tindahan ng Jade Beauty Jewelry at Cola Ine. Nauna siyang pumunta sa Jade Beauty Jewelry, at maraming tao doon. Bagamat pagmamayari ni Guning ang tindahang ito, hindi gaanong nakakilala sa kanya ang mga staff ng serbisyo, dahil hindi pa siya nagpakita noon. Maligayang pagdating, Miss, mangyaring tumingin sa paligid kung gusto mo. Maaari mong subukan kung makakita ka ng anumang gusto mong subukan, magalang na sabi ng isang tindera kay Guning sa counter. Nakatanggap sila ng propesyonal na pagsasanay, kaya palagi silang mabait at banayad sa sinumang mga customer. Salamat, sabi ni Guning at naglakad-lakad sa tindahan. Sa harap ng isang counter, sinabi ng isang babae sa isang tindera, "Pakipak ito." Sa sandaling ito, pinigilan sila ng isa pang babae. "Sandali lang, gusto ko itong kwintas." Nang marinig iyon, hindi nasiyahan ang unang babae. Tila hindi estranghero ang dalawang babae. Napatingin din ang ilang tao sa paligid nila. Isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naglalakad pasulong kasama ang isang sexy, dalagang nakasuot ng damit na labis ang balat. Malinaw na ang babaeng ito ay hindi isang babaeng may moral na pamantayan, kaya ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may paghamak. "Nakita ko ang kwintas na ito bago ka. Bakit ko ito ibibigay sa iyo?" sabi ng unang babae. "Pakipak na ito." "Oo naman." Inabot ng tindera ang kanyang kamay para kunin ang kwintas na nasa counter. Gayunpaman, hinawakan ito ng babaeng kulang sa damit. Masyadong mabilis ang nangyari at walang nakapidyo sa kanya. "How dare you?" Galit ang babae. "Yao Lily, paano ka naging walang hiya? Ninakaw mo ang asawa ng matalik kong kaibigan, tapos ngayon ninanakaw mo ang kwintas ko." Nang marinig iyon, sinimulan ng mga nanonood ang pagkamuhi sa mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kanyang may bahay. Sila ay isang pares ng mga walang hiyang tao. Si Yao Lily, gayunpaman, ay hindi mukhang nahihiya ngunit nakipagtalo, so ano? Ipinagmamalaki ko na maaga ko si Dalan sa pangit na matandang babaeng iyon. Siya ay hindi kaakit-akit sa mga mata ng bawat lalaki. Si Dalan ang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang buong pangalan ay Zhang Dalan.
Si Zhang Dalan ay hindi rin nahihiya, ngunit sinuportahan si Yao Lili. Talagang pinabayaan niya ang kanyang asawa para sa isang magandang dalaga. Paano naging walang hiya ang babaeng ito? Siya ay labis na ipinagmamalaki sa kanyang walang hiyang pag-uugali. Kung mayroon siyang kahihiyan, hindi siya nagnakaw ng asawa ng ibang babae. Tama, sila ay isang pares ng mga walang hiyang tao. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Nang pinapuna ng lahat sina Yao Lili at Zhang Dalan, lumapit ang manager ng tindahan. Nakilala ng manager si Guning, at nagulat siya nang makita siya rito, ngunit itinaas ni Guning ang kanyang kamay para pigilan itong batiin siya. Panoorin natin ito ng mas matagal. Sure, sabi ng manager. Bagamat hindi nahiya sina Yao Lili at Zhang Dalan sa kanilang pag-uugali, nagalit sila nang pinuna sila ng mga tao. Tumahimik ka. It's none of your business, bulalas ni Zhang Dalan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi ko bagay iyon, ngunit hindi dapat hinawakan ng batang B** ang aking kwintas. Nakipagtalo ang babae. How dare you say that? Nagalit si Yao Lili at gustong sampilan ang babae. Gayunpaman, bago bumagsak ang kamay ni Yao Lili sa mukha ng babae, nahawakan ito ng isang manipis na kamay. Nang lumingon ang mga tao upang makita si Guning, lahat ay natulala sa kanyang kagandahan. Bitawan mo ako. Nagpumigla si Yao Lili, ngunit nabigo. Si Yao Lili ay nagseselos kay Guning sa pangalawang pagkakataon na nakita niya na si Guning ay isang magandang dalaga. Kung siya ay kasing ganda ni Guning, nakahanap na sana siya ng mayamang batang tagapagmana gaya ng kanyang kasintahan, sa halip na isang matandang lalaki. Nang sumulyap si Zhang Dalan kay Guning, mas nagalit si Yao Lili. Kahit naging jowa lang siya ni Zhang Dalan para sa pera, hindi siya papayag na magpapansin siya sa ibang babae. Si Zhang Dalan ay lubos na naaakit kay Guning ngayon. Mahal, ang sakit ng kamay ko. Pinutol ni Yao Lili si Zhang Dalan. Alam ni Yao Lili na si Zhang Dalan ay malazwa, ngunit isa rin siyang duwag. Hanggat ayaw niyang makasama ang dalaga, susuko na siya. Narinig ni Zhang Dalan ang boses ni Yao Lili at agad na nanambalik ang kanyang isip. Miss, hayaan mo na ang asawa ko. Hindi bagay sa iyo, kaya mangyaring lumayo ka, sabi ni Zhang Dalan kay Guning. Napakabait niya sa kanya, dahil isang magandang babae si Guning. Kung pangit o payak ang mukha ni Guning, sinumpa na sana siya nito. Nagkakagulo ka sa tindahan ko. Hindi ba dapat pigilan kita? Ngumisi si Guning kay Zhang Dalan. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ano? Tindahan niya. Siya ba ang amo ng Jade Beauty Jewelry? Narinig nilang lahat ang boss ng Jade Beauty Jewelry ay isang batang babae na nagngangalang Guning. Nakita na rin nila sa internet ang larawan ni Guning, ngunit sa kanilang pagtataka, nakita nila ang sikat na mga negosyante sa totoong buhay ngayon. Wow, siya ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Siya ay dapat si Miss Go, at mas maganda siya kaysa sa kanyang larawan. Eksakto. Parami ng parami ang nakapaligid sa kanila matapos malaman na nandito si Guning. Maging ang mga tauhan sa tindahan ay nagtipon-tipon na pinag-uusapan siya. Lahat sila ay mga tagahanga niya. Ano? Ikaw ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Hindi makapaniwala si Yao Lili sa kanyang narinig, kung gayon, mas naiinggit siya kay Guning, dahil mas maganda at mas mayaman si Guning kaysa sa kanya. Oh, I'm so sorry, Miss Go, sabi ni Zhang Dalan at agad na humingi ng tawad. Siya ay halos hindi maihahambing kay Guning kung tutuusin. Bagamat mayaman siya, mas mayaman si Guning kaysa sa kanya at mayroon din siyang malakas na koneksyon. Hinayaan ni Guning si Yao Lili at ibinuka ang kanyang palad. Ibigay mo sa akin. Sinasabi niya kay Yao Lili na ibalik sa kanya ang mga kwintas. Nag-aatubili si Yao Lili na gawin ito, at nakaramdam ng lubos na kahihiyan ngayon, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos laban kay Guning. Sa katunayan, wala siyang interes sa kwintas na ito, ngunit sadyang iniinis ang babae, dahil ang babae ay kaibigan ng dating asawa ni Zhang Dalan.
Isang beses na sinampal ng babae si Yao Lili para suportahan ang dating asawa ni Zhang Dalan, kaya laging gusto ni Yao Lili na bayaran siya. Ibinalik ni Guning ang kwintas sa babae at sinabing, paumanhin sa abala. Kung gusto mo pa ring bilhin ang kwintas na ito, maaari kang magkaroon ng 20% na diskwento. Nang marinig iyon, nagulat ang mga tao, dahil ang 20% na diskwento ay malaking pera. Salamat, Miss Gu, mahal ko ang kwintas na ito, at gusto ko pa rin, sabi ng babae na may masayang ngiti. Hindi naman masama kung makakaipon siya ng pera. Well, kung sino ang magbabayad ng bill ngayon dito ay maaaring magkaroon ng 15% off, tumalikod si Guning at sinabi sa iba pang tao sa tindahan. Bagamat hindi gaanong 20% ang diskwento sa 15%, masaya pa rin ang mga tao na makatipid ng pera. Naunawaan din ng iba na maaaring magkaroon ng mas malaking diskwento ang babae dahil sa nangyari. Hindi naging madali ang makakuha ng diskwento dito. Salamat, Miss Go, nagpasalamat ang lahat kay Guning. Kung lahat sila ay may 15% diskwento, si Guning ay maaaring mawala ng milyon-milyong yuan, ngunit hindi ito malaking bagay sa kanyang paningin. Kinailangan niyang gawin iyon para pasayahin ang lahat sa tindahan. Oh, siya nga pala, ang dalawang taong ito ay dapat ma-blacklist, sabi ni Guning sa huli. Nang marinig iyon, muling nagulat ang lahat, ngunit nasiyahan din sa resulta. Walang nagkagusto sa walang hiyang ugali ni Zhang Dalan at Yao Lili. Ikaw, nais ni Yao Lili na makipagtalo laban kay Guning, ngunit alam niya na siya ay tiyak na mabibigo, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Nakaramdam ng kahihiyan si Zhang Dalan, at tumakas kasama si Yao Lili. Nang makaalis na sila, nagpatuloy ang iba sa pamimili. Nakipag-usap saglit si Guning sa manager, pagkatapos ay umalis papuntang Colaine. Si Colaine at Kuzi ay masikip sa oras na ito. Malinaw na ang dalawang tatak na ito ay napakasikat na ngayon, at maraming tao ang may kaugaliang mamili sa mga direktang pagbibentang tindahan. Direktang pinamamahalaan ng kumpanya ang mga direct sales store, kaya nadama ng mga customer na mas ligtas na mamili dito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pekeng sa merkado. Alam din ito ni Guning, kaya sinabihan niya si Ning Chiangkai na bantayan itong mabuti kung sakaling may makasire sa kanilang reputasyon. Wala si Ning Chiangkai sa tindahan ngayon, nasa pabrika siya. Walang ibang gagawin si Guning sa tindahan, kaya nagplano siyang maglibot sa pabrika. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakasalubong siyang masamang matandang lalaki sa kanyang daan. Nang malapit na siyang makarating sa pabrika, isang matandang lalaki ang biglang tumakbo palabas mula sa bangkita at nabangga ang kotse ni Guning, ngunit inihinto ni Guning ang kotse kalahating metro ang layo mula sa matanda. Ang matanda, gayunpaman, ay napahiga pa rin sa lupa at nagkunwaring malubhang pinsala. Ang kanyang pag-uugali ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga tao sa kanilang paligid. Hindi gaanong nakasaksi sa aksidente, kaya hindi nila alam na ito ay isang pagkukunwari na pinsala. Nagalit si Guning nang subukan ng matanda na mangikil sa kanya sa ganoong paraan. Sabay-sabay siyang bumaba ng sasakyan, saka malamig na tinitigan ang matanda na sumisigaw sa sakit sa lupa. Nang makitang si Guning ay isang batang babae lamang, nagsimulang kumilos ang matanda at sumigaw ng mas malakas, nabangga niya lang ako ng kotse. Malapit na akong mamatay. Dapat ba tayong tumawag ng ambulansya? May nagtanong. Ito ay isang aksidente sa sasakyan. Siyempre dapat tumawag tayo ng ambulansya, sabi ng isa pang tao. Sandali, tumawag ka rin ng pulis, dahil nagkukunwaring pinsala iyon. Putol ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Sabay silang napalingon sa matanda. Karaniwan na sa kanilang masasamang matanda ang magkunwaring nasaktan sa pangangikil ng pera, kaya naghinala rin sila sa ugali ng matanda ngayon. Ang matanda at ang taong nagpanukala na tumawag ng ambulansya ay nataranta, at ang kanilang hindi pangkaraniwang reaksyon ay nahuli ni Guning. Halatang isang grupo sila. Paano mo nasabi? Sa tingin ko, ayaw mong bayaran ang kabayaran. Siya ay isang matanda at siya ay malubhang nasugatan ngayon.
Ang binata na nakipagtulungan sa matandang lalaki ay agad na pinuna si Guning. Nagsimula na namang kumilos ang matanda. Napaka-cold-blooded ng dalagang ito. Sinaktan niya lang ako, at ngayon gusto niyang tumakas. Nang marinig iyon, hindi alam ng mga nanonood kung sino ang dapat nilang paniwalaan. Bueno, mayroon akong recorder sa pagmamaneho sa aking kotse, at maaari nating tingnan ang video upang makita kung sino ang tama. May mga surveillance camera sa lahat ng dako, at maaari tayong tumawag ng pulis para malaman ang katotohanan, sabi ni Guning. Nagsimulang pumanig ang mga tao kay Guning dahil mukha siyang kumpiyansa at kalmado. Nagsisi ang matanda at ang binata ngayon. Maghintay. Pinigilan nila si Guning nang ilabas niya ang kanyang telepono. Ano? Huminto si Guning at tumingin ng diretso sa kanila. Alam niyang nagpanik sila. Na-curious siya kung paano siya pipigilan ng mga ito. Huwag na kayong mag-abala, araw-araw ang mga pulis. Sa tingin ko ay hindi naman malubhang nasugatan ang matanda. Bakit hindi mo na lang siya bayaran ng ilang daang yuan? Sabi ng binata na parang tinutulungan si Guning. Ito ay isang kabuoang kasinungalingan. I don't think it's a bother, at bakit ko siya babayaran? Wala akong ginawang mali at labag sa batas na magkunwari siyang nasaktan, sabi ni Guning sa malamig na tono. Hindi inaasahan ng binata at ng matanda na hindi naman mahina ang dalagang ito. Kung dumating ang pulis, mahuhuli sila at ikulong ng ilang araw. Sa pag-iisip na iyon, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, pagkatapos ay tumakas. Halata namang sinungaling sila. Sila ay sinungaling. Napakawalandiya nila. Dapat sila ay nabandol hanggang sa mamatay ng isang kotse. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Dahil nakatakas sila, pinabayaan sila ni Guning, dahil hindi siya napinsala. Pinipintasan pa rin ng mga nanunood ang binata at ang matanda, ngunit nainip na lang si Guning at lumayo. Sumakay siya sa kotse niya at walang pag-aalinlangan na umalis. Pagkaalis din niya, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nang dumating si Guning sa pagawaan ng gamot ni Colaine, sinabi sa kanya ni Ning Chiangkai na halos walang laman ang bote ng mga table task na ibinigay niya sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Guning ng isa pang bote na may higit sa 100 table task sa loob. Ang isang bote ng 100 pildores ay maaaring kumita ng 80 milyong yuan, na higit na kumikita kaysa sa pagbebenta lamang ng mga power crystal. Gayunpaman, handa pa rin si Guning na gawin iyon, dahil makakapagpagaling ito ng maraming tao. Nang umalis si Guning sa pabrika ng gamot, pasado 4:00 na ng hapon, at naisip niya na dapat niyang tawagan si Xu Qingyin at ang iba pa. Pwede silang magkita ng 5 PM bago sila sabay na kumain. Sinagot ni Xu Qingyin ang tawag nang tumawag ito sa kanya. Bago pa makapagsalita si Guning, sinabi ni Xu Qingyin, Guning, buong araw kong hinihintay ang tawag mo. Sa totoo lang, naisip ni Xu Qingyin na tatawagan siya ni Guning ng mas maaga noong hapong iyon, ngunit hindi niya natatanggap ang kanyang tawag hanggang ngayon. Maging si Guana ay may parehong ideya. Pareho nilang naisip na magkikita sila ni Guning kanina. Tuwang-tuwa si Guana na makita ang kanyang idolo ngayon. Naunawaan ni Xu Qingyin na tiyak na abala si Guning, kaya hindi niya ito ginambala. Si Guning ay isang matagumpay na babaeng negosyante, at maraming bagay na kailangan niyang harapin. Si Xu Qingyin, sa kabaligtaran, ay malaya araw-araw at may maraming oras para pumatay. Hinimok din siya ng kanyang lolo na maghanap ng trabaho o bumuo ng kanyang karera tulad ni Guning. Kung ikukumpara siya sa kanyang lolo sa ibang babae, magagalit siya, ngunit wala siyang sinabi sa babae ay si Guning. Si Guning ang pinakasikat na babae na nakita niya. Alam niyang hindi niya malalampasan si Guning, kaya hinangaan niya ito. At dahil hinangaan niya siya, hindi siya magseselos dito. Hindi pa ako nakakalay hanggang ngayon, at tinawagan kita kaagad, sabi ni Guning. Saan mo gustong kumain ng sabay? Bibili si Guning ng pagkain para sa kanila, kaya hinayaan niya silang pumili. Bakit hindi tayo pumunta sa food street? Matagal na akong hindi nakapunta roon, nasa sabik na sabi ni Xu Qingyin.
Si Xu Qingyin ay walang maraming kaibigan, at kapag nakita silang palagi silang kumakain ng magkasama sa isang magarbong restaurant, kaya sapat na siya. Minsan, nahihirapan siyang sumubok ng simple ngunit masarap na pagkain. Walang problema, kailangan mo ba akong sunduin? Tanong ni Guning. Maaari kong sunduin si Ana gamit ang aking sasakyan, para mas maging komportable para sa atin na makauwi mamaya, sabi ni Xu Qingyin. Great, see you then, sabi ni Guning at ibinaba ang tawag. Magkita tayo, sabi ni Xu Qingyin. Pagkatapos noon, tinawagan ni Xu Qingyin si Guana ng walang pagkaantala, at hinimok ni Guana si Xu Qingyin na sunduin siya kaagad. Nasira ang kotse ni Guana kahapon, kaya kinailangan niyang hintayin si Xu Qingyin na sunduin siya. Kung maaari, aalis siya para makipagkita kay Guning ng mabilis hanggat kaya niya. Nang lumabas si Xu Qingyin sa bahay ng kanyang pamilya, nakilala niya ang kanyang nakitang kapatid na si Xu Jinlin. Tanong ni Xu Jinlin sa kanya na may pag-uusisa matapos siyang makitang napakasaya. Qingyin, bakit napakasaya mo? Kakain ako kasama si Guning, sabi ni Xu Qingyin na may malawak na ngiti. Guning. Siya ba ang girlfriend ni Leng Xiaoteng? Tanong ulit ni Xu Jinlin. Oo, sagot ni Xu Qingyin. Sa pag-iisip kay Guning, naalala ni Xu Jinlin ang nangyari sa HK noong nakaraan. Pakiramdam niya ay maswerte siya na hindi siya nakakainis sa isang taong hindi niya dapat pakialaman. Umalis si Xu Qingyin para sunduin si Guana ng walang pagkaantala. Hindi naman kalayuan ang tahanan ni Guana, at dumating doon si Xu Qingyin makalipas ang 20 minuto. Bakit ka sobrang nahuli? Nagreklamo si Guana sa sandaling nakita niya si Xu Qingyin. Halika, alam mo kung gaano kalubha ang trapiko sa kabisera. Inilibot ni Xu Qingyin ang kanyang mga mata kay Guana. Sige, tara na. Sabay-sabay na sumakay sa kotse si Guana. Pagkatapos, pumunta sila sa food street. Sa kasamaang palad, nasira ang sasakyan sa kalagitnaan. Shitty, na si Guana. Tawagan ko muna si Guning kung sakaling maghintay siya sa atin ng napakatagal, sabi ni Xu Qingyin na may pagbibitiw na tingin. Mga 10 minuto lang ang biyahe nila palayo sa food street, pero magtatagal ang pag-aayos ng sasakyan. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Xu Qingyin, nakarating lang siya sa food street. Kung makakita ka ng mga ganitong papaloma sa iyong katawan, mag-ingat. Pantanggal ng skin tag. Guning, nakarating ka na ba dyan? Nasira lang ang sasakyan ko sa XX Road. Natatakot ako na hintayin mo kami ng mas matagal, sabi ni Xu Qingyin. Tumawag ng isang tao upang ayusin ito, at pupunta ako para sunduin ka ngayon, sabi ni Guning. Ayos lang. Huwag kang mag-abala. Medyo napahiya si Xu Qingyin. Wala namang problema. Darating ako, sabi ni Guning. Dahil ang kotse ni Xu Qingyin ay hindi gumagana ng maayos ngayon, dapat siyang pumunta upang tingnan. Pumayag si Xu Qingyin, dahil hindi malayo sa kanila si Guning. Kaya naman, nagmaneho si Guning para sunduin sila. Tumawag din si Xu Qingyin para harapin ang sirang kotse. Makalipas ang mga 10 minuto, dumating si Guning ngunit wala pa rin ang repairman kaya kailangan pa nilang maghintay ng ilang sandali. Oh my goddess go, yakapin mo ako. Namiss kita ng sobra. Ibinagsak ni Guana ang sarili sa mga bisig ni Guning. Tumawa si Guning at niyakap siya. Kanina pa. Gusto ko rin ng yakap. Tumakbo rin si Xu Qingyin kay Guning. Naisip ni Xu Qingyin na mas pamilyar siya kay Jining kaysa kay Guana, kaya dapat ganoon din ang pakikitungo niya. Natuwa si Guning at niyakap din niya si Xu Qingyin. May problema ba sa kotse? Tanong ni Guning. Walang ideya, ngunit hindi ito magsisimula, sagot ni Xu Qingyin. Tiningnan ito ni Guning, ngunit hindi niya makita ang problema, kaya hinayaan niya ito. Naghintay pa sila ng 20 minuto, bago tuluyang dumating ang repairman. Mabuti na lang at walang masyadong sasakyan sa kalsadang ito kaya hindi naging sanhi ng traffic jam ang sirang sasakyan. Iniwan ni Xu Qingyin ang kotse sa repairman, pagkatapos ay sumakay sa kotse ni Guning.
6:00 na ng gabi nang makarating sila sa kalye ng pagkain, ngunit sa totoo lang ay magandang oras na para maghapunan. Hindi pa sila nakapagdesisyon kung ano ang kakainin, kaya naglakad-lakad sila sa kalye at tumingin-tingin sa paligid. Hindi pinayagang pumasok ang mga sasakyan sa kalyeng ito, kaya kinailangan nilang maglakad. Gayunpaman, nang umalis sila sa parking lot, nakita si Guning ng isang biglang kotse, na pagmamay-ari ni Tang Yaqzhen. Isang ideya ang bumungad kay Guning, at ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng kotse ni Tang Yaqzhen. Pagkatapos, umalis siya kasama sina Xu Qingyin at Guana. Nauna silang naglakad ng kaunting distansya, bago gumawa ng dahilan si Guning para bumalik sa kanyang sasakyan. Sinabi niya kina Xu Qingyin at Guana na naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse, ngunit gusto niya talagang bumalik sa parking lot. Pagkatapos ay huminto sina Xu Qingyin at Guana at hinintay siya, habang si Guning ay bumalik sa parking lot na mag-isa. Bumalik si Guning sa kanyang sasakyan at binuksan ang pinto ng kotse. Naglabas siya ng 2 pako mula sa telepathic eye space, at lihim na nabutas ang gulong ng sasakyan ni Tang Yaqzhen na parang kidlat. Masyadong mabilis ang nangyari para mahuli ng mga surveillance camera ang kanyang mga paggalaw. Bukod dito, hindi siya lumapit sa kotse ni Tang Yaqzhen, kaya hindi siya ang sospek. Patuloy na tumutulo ang gulong, ngunit hindi ito malakas. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono at isinara ang pinto ng kotse bago siya lumabas. Maging aral iyon kay Tang Yaqzhen. Sina Guning, Xu Qingyin at Guana ay mga magagandang babae, kaya nakakuha sila ng maraming atensyon nang pumasok sila sa food street. "Hoy, beauties, ano ang iyong mga numero?" Sigaw ng isang lalaki sa kanila. Hindi nila pinansin ang lalaki, at nauna silang naglakad. Nagkataon, nakita ni Guning si Tang Yaqzhen sa restaurant na pinili ni Xu Qingyin. Pumunta dito si Tang Yaqzhen para maghapunan kasama ang kanyang 2 kaibigang babae. Nang makita si Guning, sumimangot si Tang Yaqzhen. Nakilala niya na si Guning ang babaeng bumili ng Xiangyan Antique Store sa auction noong nakaraan. Hindi siya interesado sa mga antik, kaya wala siyang ideya kung gaano kasikat ngayon ang Xiangyan Antique Store. Sa katunayan, si Tang Yaqzhen ay walang sama ng loob kay Guning, ngunit sa paanuman ay labis niyang kinasusuklaman si Guning. Bagamat hindi nagustuhan ni Tang Yaqzhen si Guning, kailangan niyang batiin si Xu Qingyin at Guana ng magalang, kaya naglakad siya patungo sa kanila nang nakangiti. "Hi, napakasaya na makita ka, Miss Xu at Miss Gu." Lahat sila ay miyembro ng high society, at madalas na nagkikita sa iba't ibang party. Binati lang ni Tang Yaqzhen sina Xu Qingyin at Guana dahil mas makapangyarihan ang kanilang mga pamilya kaysa sa kanya. Sa katunayan, nagseselo si Tang Yaqzhen kina Xu Qingyin at Guana dahil sa background ng kanilang pamilya. Kahit na ang pamilya Tang ay napaka-impluwensyado na sa kabisera. Hindi siya nasisiyahan at palaging nais na maging pinakamahusay. At kung hindi niya kaya, kailangan niyang pasayahin ang mga may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa kanya. "Ikinagagalak na makita ka rin, Miss Tang." Magiliw na sinabi ni Xu Qingyin kay Tang Yaqzhen. Hindi niya alam na kinasusuklaman ni Tang Yaqzhen si Guning. Hindi rin niya nagustuhan si Tang Yaqzhen dahil alam niya na ang ina ni Tang Yaqzhen ay isang may bahay. Mahirap para sa kanila na magkagusto sa anak ng isang may bahay. Isang private room na lang ang natitira sa restaurant. "Bakit hindi tayo sabay kumain?" sabi ni Tang Yaqzhen. Mas nauna siyang pumunta dito kaysa sa kanila, kaya nag-book siya ng huling private room. Umaasa si Tang Yaqzhen na magkakaroon siya ng mas malapit na relasyon kina Xu Qingyin at Guana. Ito ay kapaki-pakinabang para sa kanyang pamilya pagkatapos ng lahat. "Salamat, ngunit maaari tayong kumain sa ibang lugar dahil walang available na silid," sabi ni Xu Qingyin. "Mabuti," hindi iginiit ni Tang Yaqzhen. Sabay-sabay na umalis sina Xu Qingyin, Guning at Guana, habang si Tang Yaqzhen at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa pribadong silid. Ilang sandali pa, nakahanap si Xu Qingyin ng isa pang magandang restaurant at nagpasya silang kumain doon. Naunang natapos ang hapunan ni Tang Yaqzhen kaysa sa kanila,
kaya mas maaga rin siyang umalis. Nang makita niyang flat ang gulong ng kanyang sasakyan, nagalit siya. Pagkatapos suriin, nakita niya ang dalawang pako. Sino ang gumawa niyan? Nagtaas ng boses si Tang Yaqzhen sa galit. Yaqzhen, maaari nating tingnan ang mga surveillance camera, sabi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, pumunta sila sa surveillance room. Sabay-sabay na sinuri ng lalaking nagtatrabaho sa silid ang surveillance video. Gayunpaman, walang nakalapit sa kanyang sasakyan habang wala siya. Bumalik nga si Guning pagkatapos ihinto ang kanyang sasakyan saglit, ngunit hindi rin siya nakalapit sa sasakyan ni Tang Yaqzhen. Kung walang makalapit sa kotse ni Tang Yaqzhen, sino ang nagbutas ng mga pako sa gulong? Wala silang nakitang mga pahiwatig mula sa surveillance video, kaya hindi ito kasalanan ng parking lot. Kailangang sumuko si Tang Yaqzhen, ngunit nagpa siya siyang hanapin ang taong gumawa nito. Ayaw niyang pakawalan ang taong iyon, dahil sigurado siyang hindi aksidente iyon. Natapos ang hapunan ni Guning at ng kanyang mga kaibigan sa alas 8 ng gabi. Si Xu Qingyin ay hindi gustong umuwi ng maaga, kaya iminungkahi niya na magkasama silang magsaya sa isang bar. Sabay silang pumunta sa bar ni Song Nan. Dahil magiinom sila, hindi na sila makakauwi mamaya, kaya sinabi ni Xu Qingyin na maaari silang kumuha ng mga nakatalagang driver o maaaring pumunta ang kanyang kuya upang pauwiin sila. Walang pakialam si Guning, dahil gustong uminom ni na Xu Qingyin at Guana, sasama siya sa kanila. Matagal na rin silang hindi nagkita. Habang nasa daan, tinawagan ni Xu Qingyin si Song Nan at tinanong kung may bakanteng upuan. Palaging sikat ang bar ni Song Nan at maraming tao ang nagpareserba ng maaga. Kaya normal, walang magandang upuan na natitira sa oras na ito. Sinabi ni Song Nan, maaari akong magtabi ng ilan para sa iyo, Miss Xu. Si Song Nan ay karaniwang nagtatabi ng isang magandang mesa para sa kanyang mga kaibigan, kung sakaling kailanganin nila ito. Nang pumunta sina Xu Qingyin, Guning at Guana sa parking lot, wala na si Tang Yaqzhen. Gayunpaman, ang kanyang sasakyan ay iniwan doon para sa pag-aayos. Nasa Chizayu din ang susi ng kotseng ito, kaya sinabihan siya ni Tang Yaqzhen na hawakan ito. Naiisip ni Guning kung gaano kagalit si Tang Yaqzhen nang matagpuan niya ang flat na gulong. Tingnan mo itong kotse, flat ang gulong nito, biglang sabi ni Xu Qingyin. Hayaan mo na, sabi ni Guning sa magandang mood. Wala nang nagbigay pansin dito, at umalis na sila sa bar ni Song Nan. Oh, Guning, ano ang naramdaman mo nang makilala mo si Lolo Leng kahapon? Tanong ni Xu Qingyin kay Guning na may pagkamausisa. Nakaramdam ako ng kaba sa simula, ngunit hindi nagtagal ay nakahinga ako ng maluwag, sabi ni Guning. Napaka-unbelievable mo. Halos 20 taon ko nang kilala si Lolo Leng, pero kinakabahan pa rin ako sa tuwing nakikita ko siya, sabi ni Xu Qingyin. Ako rin, sumang-ayon si Guana. Hindi natatakot si Guana sa mas matandang henerasyon sa sarili niyang pamilya, ngunit naging napakatahimik niya tuwing nakikita niya si Master Leng. Parang nakakita ng pusa ang daga. Natuwa si Guning, ngunit naiintindihan niya ang kanilang mga damdamin, maging siya ay humanga kay Master Leng. Tinanggap na siya ni Master Leng bilang kanyang magiging granddaughter-in-law, kaya napakabait at banayad nito sa kanya, na tumulong kay Guning na makapagpahinga sa kanyang harapan. Nang pumasok sina Guning, Guana, at Xu Qingyin sa bar, nakarinig sila ng mga malalakas na ingay ng away. Anong nangyayari dito? Sumimangot si Xu Qingyin at tatakbo na sana sa loob, ngunit pinigilan siya ni Guning. Lumabas ka muna, tingnan ko. Sina Xu Qingyin at Guana ay parehong mahinang babae, at nag-aalala si Guning na baka sila ay masaktan. Naunawaan ni na Xu Qingyin at Guana na si Guning ay hindi isang mahinang babae, kaya nakikinig sila sa kanya at naglakad palabas. Pinaalalahanan nila si Guning na mag-ingat bago sila umalis. Nang makaalis sina Xu Qingyin at Guana, naglakad si Guning patungo sa lugar kung saan nagaganap ang layo. Dalawang grupo ng mga lalaki ang nag-aaway sa isa't isa.
Sinubukan sila ni Songnan na pigilan, ngunit ang kanyang ulo ay nataman ng bote ng beer. Dumudugo ito, ngunit hindi ito seryoso. Inalalayan ni Guning si Songnan na tumabi, pagkatapos ay humarap sa mga lalaking nag-aaway. Gumalaw siya na parang kidlat, at nabugbog silang lahat sa loob ng ilang segundo. Ang mga tao ay nakakita lamang ng isang figure na dumaan at pagkatapos ay ang dalawang grupo ng mga lalaki ay nakahandusay sa lupa. Natapos din ang marahas na alitan. Nang malaman ng mga tao na isang batang babae ang bumugbog sa kanilang lahat, nagulat sila. Jesus, hindi siya kapanipaniwala. Nagawa niyang talunin ang 10 lalaki sa loob ng ilang segundo, mag-isa. Ito ay kaya kapana-panabik. Miss Gu. Napabilog din si Songnan sa gulat. Dahil nandito si Guning, dapat nandito rin si Xu Qingyin. Kung gusto ninyo lumaban muli, makakatulong ako, sabi ni Guning sa mga lalaking nasa lupa sa malamig na tono. Ang dalawang grupo ng mga lalaki ay natakot sa liksi at lakas ni Guning. Kung ayaw mong lumaban, bayaran mo na ang kabayaran, sabi ni Guning, at walang nang ahas na makipagtalo sa kanya. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta kay Songnan at binigyan siya ng isang bote ng magic power liquid. Ginoo. Kanta, maaari mong ilapat ito sa iyong mga pinsala at sabihin sa isang tao na kalkulahin ang mga pinsala. Hindi sila maaaring umalis bago nila bayaran ang kabayaran. Salamat, Miss Go, sabi ni Songnan. Naalis din ang mga customer sa bar. Hindi sila sinisingil ni Songnan, dahil inosente sila. Maya-maya, may mga staff na lang kasama ang dalawang grupo ng mga lalaki na naiwan sa bar. Ang mga lalaking iyon ay nasugatan sa iba't ibang antas, ngunit wala sa kanila ang malubhang na sugatan, kaya walang tumawag ng ambulansya bago nila binayaran ang kabayaran. Sina Xu Qingyin at Guana ay hindi pumasok hanggang tanghali. Medyo natakot sila nang makita nila ang dumudugong sugat sa ulo ni Songnan. Songnan, okay ka lang ba? Ayos lang ako, nakangiting sabi ni Songnan. Ayos ka lang. Dumudugo ito. Inilibot ni Xu Qingyin ang kanyang mga mata. Kung gayon, itigil ang pagtatanong sa akin kung nakikita mo ito ng sarili mong mga mata, sabi ni Songnan. Ikaw, natulala si Xu Qingyin sa isang segundo. Sige, pwede bang tumigil ka muna sa pagtatalo? Dapat mo munang gamutin ang sugat, sabi ni Guana kay Songnan. O sige, hintayin mo ako dito. Aayusin ko ang sugat, sabi ni Songnan. Afterwards, naglakad na siya papunta sa washroom kasi may salamin. Anong nangyari? Sinulyapan ni Xu Qingyin ang mga lalaking iyon na nakahandusay sa lupa, pagkatapos ay tinanong si Guning. Walang ideya. Malamang nagkaroon sila ng conflict pagkatapos uminom ng marami, sabi ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Songnan at sinabi kay Guning na may pananabik, Miss Go, ang gamot na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang sugat ay tumigil sa pagdurugo, at hindi na masakit ngayon. Ang sugat sa ulo ni Songnan ay hindi malalim, kaya dapat itong mawala sa magdamag. Nang marinig iyon, ibinuka ni Xu Qingyin ang kanyang bibig bago makapagsalita si Guning. Siyempre hindi ka panipaniwala, kasi yung gamot na gawa ni Cola Ine. Hindi mo ba alam na ito ay kumpanya ni Guning? Parehong narinig ni na Xu Qingyin at Guana si Cola Ine, kaya hindi na sila nagulat sa epekto ng gamot. Ano? Si Cola Ine ang kumpanya ni Guning. Nagulat si Songnan. Narinig niya ang tungkol kay Cola Ine at ang magandang reputasyon nito, at marami rin siyang gamot na ginawa ni Cola Ine sa kanyang tahanan, ngunit hindi niya alam na si Guning ang may-ari ni Cola Ine. Hindi pamilyar si Songnan kay Guning, kaya kaunti lang ang alam niya tungkol sa kanya. Bihira siyang magbasa ng balita, kaya marami rin siyang nakaligtaan na nakakagulat na balita tungkol kay Guning. Tara, upo na tayo dyan. Sarado ang bar ko ngayon, para ma-enjoy mo ang sarili mo hanggat gusto mo. Sabay silang pumunta sa malapit na table. Sa huli, ang dalawang grupo ng mga lalaki ay kailangang magbayad ng 60,000 yuan para sa mga pinsala.
Ito ay napakapatas, dahil ang bar ni Songnan ay maaaring kumita ng higit sa 100,000 yuan sa isang araw. Ang dalawang grupo ng mga lalaki ay nagbahagi ng kabayaran sa 50-50. Hindi sila mahirap, kaya hindi ito gaanong pera sa kanilang paningin. Bukod dito, natakot sila kay Guning, at hindi nang ahas na tumakas, kaya binayaran nila ang pera at umalis papuntang ospital. Nang mag-10 PM, dumating si Jang Roykan. Naglalakad lang si Jang Roykan, kaya nagpa siya siyang pumasok sa loob para tingnan. Hindi niya sinabi kay Songnan na darating siya, kaya hindi niya alam na nasa bar si Guning. Nakita niyang nakasara ang pinto ngunit bukas ang ilaw sa bar, at nataranta bago itinulak ang pinto at pumasok sa loob. May tumutugtog na musika sa bar, ngunit hindi niya narinig ang maraming nag-uusap. Madalas siyang bumisita dito, kaya nakilala siya ng bartender at hindi siya pinigilan. Anong nangyari? Tanong ni Jang Roykan sa bartender. May mga nag-away dito ngayon, kaya nagsara ang boss namin para sa gabi, ngayon ay umiinom siya kasama ang kanyang mga kaibigan doon, sabi ng bartender at itinuro ang isang tabi. May nag-away dito ngayon. Sumimangot si Jang Roykan, at tumingin sa direksyon na itinuro ng bartender. Sa sandaling ito, napansin siya ni Guning, at sinabi sa iba, narito si Roykan. Nang marinig iyon, napalingon silang lahat kay Jang Roykan. Agad na tumayo si Songnan. Hay, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Naglalakad lang ako, sabi ni Jang Roykan. Halika at maupo ka, sabi ni Songnan. Lumapit si Jang Roykan nang nakangiti. Nang mapunta ang kanyang paningin kay Guning, nagulat siya. Oh, hay, kailan ka dumating sa kabisera? Bakit hindi mo ako tinawag para makipag-inuman? Nagkunwaring malungkot si Jang Roykan. Sa katunayan, medyo nalungkot siya dahil gusto pa rin niya si Guning. At the same time, nakaramdam din siya ng saya na makita siyang muli. Kaka-rating ko lang kahapon, at naging abala hanggang ngayong hapon. Paliwanag ni Guning. Umupo si Jang Roykan, at binuhusan siya ni Songnan ng isang basong inumin. Sa totoo lang, walang planong uminom si Jang Roykan ngayong gabi, dahil magda-drive siya, ngunit nakalimutan niya iyon nang makita niyang nandito si Guning. Dahil sa sugat sa kanyang ulo, hindi uminom si Songnan, bagkus ay nakipag-chat lang sa kanila. Hindi sila nagtagal sa bar, at naghiwalay ng 11 PM. Uminom silang lahat ng kaunti, kaya tumawag si Shu Qingyin ng isang nakatalagang driver. Bagamat hindi umiinom si Songnan at handang ihatid sila pauwi, naisip ni Guning na magiging abala para sa kanya na gawin ito. Nag-hire na sila ng designated driver kung tutuusin. Hindi rin makapagmaneho si Jang Roykan dahil nakainom din siya, kaya iniwan niya ang kanyang sasakyan sa bar ni Songnan, saka sumakay sa kotse ni Guning. Nakatira sila sa iisang living area. Kahit alam ni Jang Roykan na imposibleng makasama niya si Guning, hindi niya maiwasang mapalapit sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya sumakay ng taxi pauwi, ngunit ibinahagi niya ang sasakyan kay Guning. Pumunta muna sila sa bahay ni Guana, pagkatapos ay sa bahay ni Shu Qingyin bago sila tuluyang bumalik sa living area kung saan nakatira sina Guning at Jang Roykan. Nang nasa labas na sila ng living area, sinabihan ni Guning ang itinalagang driver na umalis, at siya mismo ang nagmaneho sa loob. Marami siyang nainom, ngunit ayos lang dahil sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Hindi bumalik si Guning sa bahay ni Leng Xiaoteng hanggang sa ihatid niya si Jang Roykan pabalik sa sarili nitong bahay. 12:30 AM na nang makauwi siya, at nagpadala siya ng mensahe kina Shu Qingyin at Guana para sabihin sa kanila na ligtas siya. Sinabi nila kay Guning na magpadala sa kanila ng mensahe kapag nakauwi na siya bago sila maghiwalay. Bagamat hindi mahinang babae si Guning, nag-aalala pa rin sila sa kanyang kaligtasan dahil kaibigan niya sila. Gumaan ang loob ni Guana at Shu Qingyin nang matanggap nila ang mensahe ni Guning. Naligo si Guning bago siya natulog. Kinabukasan, maagang gumising si Guning para tumakbo sa umaga. Makalipas ang kalahating oras na pagtakbo, nakita niya ang isang matandang lalaki na biglang bumagsak sa lupa sa hindi kalayuan sa kanyang harapan.
Sabay-sabay na huminto ang dalawang matandang lalaki sa kanyang tabi, at pumunta upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nang makita iyon, tumakbo si Guning papunta sa kanila nang walang pagkaantala. Ang matandang lalaki na nahimatay ay humigit kumulang 60 taong gulang, at naramdaman ni Guning na humihinga pa siya, ngunit ang kanyang hininga ay napakahina. Posibleng mamatay siya kapag hindi siya nakatanggap ng agarang paggamot. Naglabas si Guning ng isang power crystal at tumingkayad para aipakin ito sa matanda. Gayunpaman, pinigilan siya ng dalawa pang matandang lalaki nang iabot niya ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo?" Isang matandang lalaki ang nagtanong sa kanya sa hindi magandang tono. "Iniligtas ko siya." "Gumalaw ka, baka huminto siya sa paghinga," sabi ni Guning na may seryosong mukha. Ang matanda ay natigilan saglit, ngunit nakumbinsi siya sa saloobin ni Guning. Ang ibang matandang lalaki, gayunpaman, ay pinuna pa rin si Guning. "How dare you curse the elderly?" "Magaling si Kiao." Ngumisi si Guning, seryoso. Bigla na lang siyang nahimatay. "Ikaw." Naunawaan ng matanda na iyon ang katotohanan, ngunit hindi pa rin siya kumikibo. Sa kabaligtaran, tinanong niya si Guning, ano ang maaari mong gawin upang matulungan siya? "Paano kung mamatay siya sa mga kamay mo?" Nang sabihin niya iyon, medyo natarante siya dahil sa kanyang konsensya, ngunit hindi nagtagal ay naging determinado siyang pigilan si Guning sa pagliligtas sa matandang nakahandusay sa lupa. Nang makita iyon, napagtanto ni Guning na ang matandang ito ay dapat umasa na si Old Man Kiao ay nasa gulo. Tama siya. Talagang ayaw ni Old Man siya na tulungan si Old Man Kiao. To be specific, may kinalaman sa kanya ang biglaang pagkahulog ni Old Man Kiao. Hindi alam ni Guning kung sino sa kanila ang mabuting tao, o kung bakit nag-aatubili si Old Man siya na tulungan si Old Man Kiao, ngunit hindi siya maaaring sumuko ngayon dahil kasali na siya dito. Kahit na si Old Man Kiao ay isang masamang tao, isang hukom lamang ang maaaring magsentensya sa kanya. Kung hindi masamang tao si Old Man Kiao, nakakahiya kung mamatay siya ng ganito. Maaari kong kunin ang responsibilidad kung may nangyaring kakilakilabot, sabi ni Guning nang may determinasyon. Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? Sino ka sa tingin mo, at kilala mo ba kung sino si Old Man Kiao? Sabi ni Old Man siya na halatang disdain. Siya, hayaan mong gawin ng babaeng ito ang kanyang makakaya. Baka talagang matulungan niya si Kiao. Pinutol sila ni Old Man D. Si Guning ay mukhang may tiwala sa sarili, at naisip niya na maaaring may paraan siya para matulungan ang matandang Kiao. "Di, may tiwala ka ba talaga sa kanya?" "Hindi ko. Sa tingin ko dapat na tayong tumawag ng ambulansya ngayon din," sabi ni Old Man siya. "Aabutin ng hindi bababa sa 5 minuto bago makarating dito ang isang ambulansya, at maaaring patay na si Old Man Kiao noon." Well, nag-alinlangan si Old Man D, dahil isa namang estranghero si Guning. Si Guning, gayunpaman, ay walang oras na aksayahin sa pakikipagtalo sa kanila. Direkta niyang ginalaw ang kanilang mga kamay na nagpahinto sa kanya sa paglapit kay Old Man Kiao, pagkatapos ay mabilis na pinisil ang isang power crystal sa bibig ni Old Man Kiao. Kasabay nito, hinawakan niya ang kanyang palso upang palihim na ilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nasa masamang kalagayan ngayon si Old Man Kiao, kaya hindi sapat ang power crystal para iligtas ang kanyang buhay. Ang dalawang matandang lalaki ay hindi malakas, at hindi napigilan si Guning. Galit sila, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. "How dare you?" Galit na galit si matandang siya. "Paano ka magiging bastos sa matatanda? Wala ka bang manners?" Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Siya, kalimutan mo na. Naunawaan ni Old Man D kung bakit ginawa ito ni Guning. Gusto lang niyang tulungan si Old Man Kiao. Ang oras ang pinakamahalaga kapag ang buhay ng isang tao ay nasa panganib. Bakit? Napakabastos at matapang nitong babaeng ito. Hindi natin alam kung ano ang isiniksik niya sa bibig ni Kiao. Ayaw patawarin ni Old Man siya si Guning. Sa katunayan,
Pinigilan niya si Guning dahil naisip niya na talagang may kakayahan si Guning na iligtas si Old Man Kiao, na siyang huling bagay na gusto niyang makita ngayon. Nag-aalala si Old Man Di sa kaligtasan ni Old Man Kiao, ngunit nagtiwala pa rin siya kay Guning dahil mukhang napaka-confident nito. Hindi, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon, sabi ni Old Man siya, at kinuha ang kanyang telepono. Kahit anong mangyari, kailangan niyang parusahan ang dalaga. Gayunpaman, bago niya matapos ang tawag, pinutol siya ni Old Man Di na may pananabik. Nabuksan ni Kiao ang kanyang mga mata. Gising na siya. Tuwang-tuwa si Old Man Di. Ano? Nang marinig iyon, nagulat at nadismaya si Old Man siya. Bakit? Paano ito posible? Anong gamot ang napalunok ng babaeng ito kay Kiao? Paano siya nagising ng ganoon kaga? Hindi pinalampas ni Guning ang pagkabigo sa mga mata ni Old Man siya, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Tumabi siya nang magising si Old Man Kiao. Ang matandang lalaki na si Kiao ay nagsusuot ng natarantang ekspresyon, at hindi niya namalayan ang nangyari sa kanya. Dahil gising na ngayon si Old Man Kiao, kinailangan ni Old Man siya na magpanggap na masaya para sa kanya. Kiao, okay ka lang? Hindi natuloy ang mga bagay sa inaasahan niya, kaya puno na siya ng galit kay Guning ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, patay na si Old Man Kiao. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita sa kanyang mukha ang kanyang tunay na nararamdaman. Kiao. Kiao. Tinawag ni Old Man Di si Old Man Kiao para tulungan siyang magising. Nang marinig ang boses ni Old Man siya at Old Man Di, unti-unting namulat si Old Man Kiao. Anong nangyari? Naalala niyang kanina pa siya tumatakbo. Bigla kang nahimate at nahulog, sabi ni Old Man Di. Nawalan lang ako ng malay at nahulog. Bakit? Naguguluhan si matandang Kiao. Ang kanyang katawan ay palaging nasa mabuting kalagayan, at madalas siyang tumakbo sa umaga upang manatiling malusog. Bakit bigla siyang himatayan at babagsak? Oh, ang batang babae na ito ay nagligtas ng iyong buhay. Tinuro ni Old Man Di si Guning. Sabay-sabay na lumingon ang matandang Kiao kay Guning. Maraming salamat, Miss. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Guning. Ginoo. Kiao, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang normal na kalagayan ng iyong kalusugan? May sakit ka ba? Hindi, normal naman ang kalagayan ng katawan ko. Regular din akong nagpapatest, pero walang sakit, sabi ni Old Man Kiao. Well, napansin ko ang hindi pangkaraniwang reaksyon mo kapag nahimatay ka at nahulog, at ang iyong paghinga ay mabilis na humihina kapag ikaw ay walang malay. Sa tingin ko malamang nalasan ka, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, medyo natakot si Old Man siya. Hindi niya akalain na ganito pala katalino ang babaeng ito. Gayunpaman, kahit na sinabi ni Guning ang totoo, hindi niya akalain na makakahanap si Old Man Kiao ng anumang ebidensya. Hindi siya nag-aalala na baka malantad ang kanyang dirty trick. Food poisoning siguro. Kiao, sa tingin ko mas mabuting pumunta ka sa ospital para magpa-medical check ngayon, sabi ni Old Man Di. Kung food poisoning iyon, hindi na ito big deal, dahil ito ay karaniwang sakit. Bagaman napakaingat nila, maaari pa rin itong mangyari. Gayunpaman, ito ba ay talagang pagkalason sa pagkain? May kakaibang ideya si Old Man Kiao, at nakaramdam ng dismaya, ngunit inayos pa rin niya ang sarili. Hindi tanga si Old Man Kiao, at alam niya na hindi ganoon kadali iyon sa paliwanag ni Guning. Alam niyang may gustong mamatay siya para agawin ang ari-arian ng kanyang pamilya, pero nagulat siya na diretsyong lalasunin siya ng taong iyon. Wala man siyang masabi ngayon tungkol dito ay nagpasya siyang alamin kung sino ang utak nito. Nagdahilan si Guning pagkatapos. Nang makita si Guning na papalayo, determinado si Old Man siya na parusahan siya. Libre si Guning ng umagang iyon, kaya nagpasya siyang kumain sa bahay at pumunta sa punong tanggapan ng kanyang korporasyon sa hapon. Pagkatapos mag-almusal, nagbasa si Guning ng mga libro sa kwarto. Alas 9 ng umaga, narinig ni Guning na may nagbukas ng pinto ng bahay. Nagulat siya, at inisip na nakabalik na si Leng Xiaoteng.
Gayunpaman, sa ikalawang paglabas niya ng kwarto, narinig niya ang isang babaeng nagsasalita. Wow, ang laki at ang ganda ng bahay na ito. Sana ito na ang tahanan ko. Tuwang-tuwang sabi ng isang babae sa sala sa unang palapag. Naglakad si Guning patungo sa landing, at tumingin sa ibaba. May 3 tao sa sala. Ang isa ay isang binata na nakasuot ng pormal na suit, ang isa ay nasa katanghaliang gulang na babae, at ang isa ay isang dalagang nasa maagang 20s. Parehong nakauniporme ng panlinis ang mga babae, kaya alam ni Guning na pumunta sila rito para maglinis ng bahay. Ngayon ang araw ng paglilinis ng bahay ni Leng Xiaoteng. Ginoo. Ban, sino ang may-ari ng bahay na ito? Curiosity na tanong ng dalaga sa binata. Huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang ang trabaho mo, bulyo ni Mr. Ban sa kanya. Natakot ang dalaga, at hindi na naglakas loob na magtanong muli. Ang bastos na lalaki, bulong niya sa sarili. Sa sandaling ito, bumaba si Guning at naakit ang kanilang atensyon. Nanatiling normal ang nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit mukhang bigo ang dalaga. Kung lalaki ang may-ari ng bahay na ito, maaari niya itong akitin at lumipat sa magandang tahanan na ito. Ang dalagang ito ay pumunta rito para sa walang kabuluhan. Sa katunayan, hindi siya ang tagapaglinis na karaniwang may pananagutan sa bahay na ito, ngunit ang regular na tagapaglinis ay may sakit sa tiyan ngayon, kaya pinalitan siya. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Nagtatrabaho ako para kay Lord Leng, ang pangalan ko ay Ban Shuhan. Si Ban Shuhan ay namangha sa kagandahan ni Guning, pagkatapos ay binati siya ng may paggalang. Si Ban Shuhan ang namamahala sa paglilinis ng bahay na ito, kaya sinabi ni Leng Xiaoteng kay Ban Shuhan na si Guning ay mananatili rito. Miss Gu, ikinalulungkot kong nag-ambala ka. Maaari tayong umalis, at bumalik kung gusto mo, sabi ni Ban Shuhan. Ayos lang. Hindi ako natutulog, sabi ni Guning. Hindi nagulat si Guning na kilala siya ni Ban Shuhan, dahil naiintindihan niya na malamang na sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na nandito siya. Salamat, sabi ni Ban Shuhan, pagkatapos ay sinabihan ang dalawang tagapaglinis na tumahimik hanggat maaari. Bumalik si Guning sa kwarto. Maliban sa master bedroom at pag-aaral, kailangan nilang linisin ang lahat ng iba pang silid. Naglilinis sila minsan sa isang linggo, kaya laging malinis at maayos ang bahay. Makalipas ang 2 oras, natapos na sila sa kanilang trabaho at umalis. Nagtanghalian si Guning noong 12:30 PM, pagkatapos ay pumunta sa headquarters ng kanyang korporasyon. Mayroong 2 paraan upang pumunta sa punong tanggapan mula sa bahay ni Leng Xiaoteng, at ang isa sa kanila ay dadaan sa Tang Organization. Pinili ni Guning ang rutang ito. Inihinto niya ang kanyang sasakyan sa labas ng Tang Organization, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Jade Eyes para makita ang loob nito. Ganoon pa rin, at madaling pumukaw sa kanyang puot. Malaki ang naiambag niya sa gusaling ito sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Matapos manood ng ilang sandali, napansin niya ang isang pamilyar na figure. Ito ay ang ina ni Tang Yaxen, si Ji Yijing. Nang makita ni Guning si Ji Yijing, mas lumakas ang kanyang galit. Ipinangako niya sa sarili na babayaran niya sila sa madaling panahon.